Cuba's at the end of the line. They're very much at the end of the line. They have no money, they have no oil. Cuba, he's waiting, but he says, let's get this one finished first. What's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people. It may be a friendly takeover, it may not be a friendly takeover, it wouldn't matter. They're in deep trouble on a humanitarian basis. Sa loob lamang ng ilang linggo, nakita natin ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga leader sa Iran at Venezuela. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil ngayon ay mabilis na inililipat ng Amerika ang kanilang buong lakas sa isang maliit na isla na 70 milya lamang ang layo mula sa Florida. Habang gulat pa ang buong mundo sa mga nangyari sa Middle East, isang tahimik ngunit mapanganib na energy blockade na ang sumasakal sa leeg ng bansang Cuba. Diretsahang idineklara ni President Donald Trump na ang islang ito na ang susunod sa kanyang listahan at ito na raw ang huling hakbang para tuluyang tapusin ang komunismo sa bahaging ito ng mundo ngayong taon ng 2026. Ito na nga ba ang katapusan ng rebolusyong nagsimula pa noong dekada 50 o ito ay simula ng isang malawakang trahedya na yayanig sa ating lahat? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Noong ika-6 ng Marso ngayong 2026, opisyal na binago ni President Trump ang direksyon ng kanyang pamumuno nang sabihin niya sa isang panayam na babagsak na ang gobyerno sa Cuba sa lalong madaling panahon. Ayon sa kanya, hindi na makakayanan ng isla ang tindi ng pressure na nararanasan nito ngayon. Ang pahayag na ito ay hindi biglaan dahil isang araw bago ang interview, binanggit na niya na mayroon silang inihandang espesyal na proyekto para sa Cuba matapos ang kanilang naging operasyon sa Iran. Sinabi ni Trump na handa na ang Amerika na tapusin ang usaping ito na tumagal ng mahigit 50 taon dahil nakikita nila na desperado na ang gobyerno sa Havana at gustong-gusto na ring makipag-ayos dahil sa tindi ng krisis sa kuryente at pagkain. Kasabay ng matapang na anunsyong ito, itinalaga ni Trump si Secretary of State Marco Rubio bilang pangunahing opisyal na mamamahala sa lahat ng negosasyon sa Cuba. Si Rubio ay anak ng mga dayuhang galing mismo sa Cuba, kaya kilala siya na may matigas na paninindigan laban sa mga kasalukuyang leader ng isla. Ang pagpili sa kanya ay isang malinaw na senyales na ang layunin ng Amerika ay hindi lamang ang makipag-usap kundi ang tuluyang pagpapatalsik sa kasalukuyang pamunuan. Nangyari ang deklarasyong ito habang sariwa pa ang tagumpay ng Amerika sa Venezuela kung saan nahuli ang kanilang leader at sa Iran naman kung saan napatay ang kanilang pinakamataas na pinuno noong nakaraang buwan. Dahil dito, naniniwala ang administrasyong Trump na wala na talagang matitirang kakampi ang Cuba, kaya ito na ang pinakamagandang pagkakataon para tapusin ang mahigit 6 na dekadang pamumuno ng Communist Party sa isla. Upang mas lalong madiin ang kanilang layunin, sinimulan na ang paghihigpit sa energy blockade na naglalayong putulin ang lahat ng supply ng langis na pumapasok sa Cuba. Sa paningin ng Washington, ang hakbang na ito ay ang formal na pagsisimula ng huling yugto ng kanilang kampanya sa Caribbean. Ang mensahe nila ay simple lamang, kailangang sumunod ng Cuba sa gusto ng Amerika o hintayin na lamang nila ang tuluyang pagbagsak ng buong sistema ng kanilang bansa dahil sa gutom at kawalan ng kuryente. Ang matinding alitan na ito ay nagsimula pa noong 1959 nang paalisin ni Fidel Castro ang leader na panig sa Amerika. Mula noon, kinuha ng gobyerno ng Cuba ang lahat ng negosyo ng mga Amerikano, kaya tumugon ang Washington sa pamamagitan ng pagbabawal sa pakikipagkalakalan. Ang layunin nila noon pa man ay sadyang magdulot ng hirap para mapilitan ang mga mamamayan na mag-aklas laban sa kanilang gobyerno. Sa paglipas ng maraming taon, naging pabalik-balik ang relasyon ng dalawang bansa, ngunit sa pagbabalik ni Trump, tila wala na silang balak na magbigay ng kahit anong pagkakataon. Ayon kay Marco Rubio, tapos na ang oras ng paghihintay
At ito na ang panahon para tuldukan ang mahabang kasaysayan ng Bangayan sa pamamagitan ng pagpigil sa lahat ng perang pumapasok sa isla, kabilang na ang mga padala mula sa mga kamag-anak sa ibang bansa na tanging inaasahan ng mga pamilya doon para mabuhay. Matapos nating pag-usapan ang matinding banta ni President Trump laban sa Cuba, marami ang nagtatanong kung paano ba ito gagawin ng Amerika nang hindi gumagamit ng direktang giyera. Sa pag-upo ni Marco Rubio bilang Secretary of State, naging mas agresibo ang kanilang mga hakbang. Binuksan nila ang pinto para sa libu-libong demanda laban sa mga dayuhang kumpanya na gumagamit ng mga lupa o ari-arian na kinuha ng gobyerno ng Cuba noong 1960. Dahil sa takot na madamay at mawalan ng negosyo sa Amerika, maraming kumpanya mula sa Europe at Canada ang nagsimulang umalis sa isla. Ito ang tinatawag nilang Maximum Pressure 2.0 na naglalayong iwanang mag-isa ang Cuba sa gitna ng dagat. Ngunit ang mas malaking tanong, paano ba tuluyang mawawalan ng kakampi ang bansang ito? Pagpasok ng taong 2026, hindi na lamang puro pagbabawal sa negosyo ang ginagawa ng Amerika. Sinimulan na nilang alisin ang lahat ng tulong na nakukuha ng Cuba mula sa ibang bansa. Ang unang malaking dagok ay nangyari noong January 3, 2026 nang hulihin ng mga sundalo ng Amerika si President Nicolas Maduro sa Venezuela. Ang mabilis na pag-aresto sa kanya ay nagbago sa takbo ng politika sa rehiyon. Ang bagong liderato sa Venezuela ay agad pumirma ng kasunduan sa Amerika at itinigil ang pagpapadala ng murang langis sa Cuba na mahigit 2 dekada na nilang ginagawa. Dahil dito, nawalan ang Cuba ng kanilang pangunahing supplier ng enerhiya. Hindi rin nakaligtas ang iba pang kaalyado ng isla. Noong February 2026, ang gulo sa Middle East ay nagresulta sa pagkamatay ng pinakamataas na leader ng Iran. Dahil sa gulo sa kanilang sariling bansa, hindi na nakapagpadala ang Iran ng mga barko ng langis o tulong pinansyal sa Cuba. Maging ang Mexico ay napilitang sumunod sa Amerika matapos silang bantaan ni Trump na papatawan ng mabigat na buwis ang lahat ng kanilang produkto. Noong January 27, formal nang itinigil ng Mexico ang pagpapadala ng langis sa isla. Sa madaling salita, wala nang malakas na bansa na handang tumulong sa kanila. Dahil sa kawalan ng langis mula sa labas, ipinatupad ni Trump ang huling yugto ng kanyang plano, ang opisyal na energy blockade. Noong January 29, 2026, binigyan niya ng kapangyarihan ang US Coast Guard na harangan ang anumang barko ng langis na papasok sa Cuba. Ang resulta, isang malawakang blackout ang naranasan sa buong isla. Noong March 4, tuluyang nasira ang pinakamalaking planta ng kuryente sa Cuba dahil sa kawalan ng pondo para sa maintenance. 2/3 ng bansa ang nawalan ng kuryente, kabilang ang malaking bahagi ng Havana. Ang mga ospital ay napilitang gumamit ng mga lumang generator at maraming operasyon ang itinigil muna. Sa mga kalsada, makikita ang tindi ng hirap ng mga tao. Wala nang mga bus na tumatakbo dahil walang gasolina, kaya ang mga mamamayan ay napilitang gumamit ng mga karwaheng hila ng kabayo o maglakad ng napakalayo. Sa loob ng mga bahay, marami ang bumalik sa paggamit ng uling at kahoy para lamang makapagluto. Ito ang paraan ni Marco Rubio para pilitin ang mga opisyal sa Cuba na sumuko na sa Amerika. Ngunit imbes na direktang pagsalakay, mayroon silang ibang plano na tinatawag na Delcy Model. Ang layunin ng planong ito ay humanap ng mga opisyal sa loob mismo ng gobyerno ng Cuba na handang bumaligtad kapalit ng kaligtasan at pera. Inaalok sila ng Amerika ng amnesty o kapatawaran sa kanilang mga kaso kung tutulong silang magkaroon ng mabilis na transisyon tungo sa isang bagong gobyerno. Simple lang ang mensahe ni Rubio. Kung sino ang unang magbubukas ng pinto para sa Amerika, sila ang magiging bagong leader na magliligtas sa bansa mula sa gutom. Habang nagdidilim ang buong isla dahil sa kawalan ng kuryente, isang hindi inaasahang hakbang naman ang ginagawa ng Amerika sa ground level. Noong unang bahagi ng 2026, formal na nakipagpulong ang mga opisyal ng US State Department sa mga leader ng simbahang Katolika sa Havana. Pero bakit simbahan ang kinausap nila at hindi ang gobyerno ni Diaz-Canel? Ang plano ay simple pero matalino.
Magpapadala ang Amerika ng tulong na pagkain at gamot na nagkakahalaga ng $9 milyong, pero dadaan ito lahat sa Catholic Relief Services. Sa madaling salita, binaliwala nila ang gobyerno ng Cuba bilang tagabigay ng tulong. Gusto nilang ipakita sa mga ordinaryong mamamayan na handang tumulong ang Amerika at ang sarili nilang gobyerno lamang ang nagiging hadlang sa kanilang kaginhawaan. Kasabay nito, ginamit rin ni Secretary of State Marco Rubio ang pinakamabigat na legal na sandata ng Amerika, ang Helms-Burton Act. Simula noong February 2026, pinayagan na ang mga Amerikanong kumpanya na idemanda ang sinumang negosyo na nakikinabang sa mga ari-ariang kinuha noong 1959 Revolution. Isipin nyo, pati ang malalaking kumpanya ng langis at mga cruise line ay nagsasampa na ng kaso na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Dahil dito, natatakot na ang ibang bansa na mamuhunan sa Cuba dahil baka pati sila ay madamay sa demanda. Ngayong papalapit na ang katapusan ng Marso, nasa tipping point o sukdulan na ang sitwasyon. Ayon sa mga ulat, mauubos na ang huling patak ng krudo ng Cuba sa pagitan ng March 15 hanggang March 20. Kapag nangyari ito, pati mga generator ng ospital at komunikasyon ng militar ay titigil na rin. Ang tanging exit na lang na nakikita ni Trump ay ang pagsuko ng mga general ng Cuba kapalit ng pag-alis sa kanila sa blacklist. Ito na nga ba ang huling kabanata ng rebolusyong nagsimula 6 na dekada na ang nakalilipas? Kayo, ano ang gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon ng mga taga-Cuba na kailangang pumili sa pagitan ng prinsipyo o kumakalam na sikmura? Ibahagi mo naman ang desisyon mo sa ibaba at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.